Hanggang paglaki namin. Hindi, hanggang paglaki namin. Hanggang paglaki namin. Iyak mo. Iyak mo. Iyak na yan. Hi, this is me, Jana Chachi, and welcome to my podcast. So anyway guys, welcome to my second podcast. So yung first podcast natin is yung ako at kasama ko yung hobby ko. But now, my hobby. Wait lang. I am with a person that has a very kind, outrageous. And now, I am introducing the guest, a person who has a good heart. Now, I am introducing you my second guest, person that I am with when I was born. And isa lang kami ng nanay at tatay. Pero, kapag nagluto to, the best. Welcome, Janina! Ito po si Janina. Siya ay aking bunsong kapatid. May pinakabunso kami, pero siya yung pinakabunso sa babae. Actually, 4 years ang gap namin. Kasi 1991 ako, 1995 ka. Kaya nga, 1995 ka pinanganak. Tapos 1991. Oo, sige. So, 4 years ang gap namin. At ito yung kapatid ko noon na hindi ko talaga close. Hindi may sarili. Kami nakikita, kumbaga. Hindi nga kita nakita sa childhood ko eh. Nasa ka ba? Ay, wala. Naglalakbay ako noon eh. Papalayo sa'yo. Ako hindi naman ako papalayo dito. Nakikita ko lang si Bebing tsaka si ate. Ayun, tsaka si si Kuya Jano, malabo din. Hindi mo ako dama kasi hindi talaga. Hindi, kasi sa totoo lang, aminin ko na sa ito, Day. Oo. Ampong ka lang. At totoo mo talagang mama na sa Amerika. Mali ka dyan. Ikaw ang ampon. Ano mo sabi? Napulot ka ni mama sa may basurahan. Papa to. Hindi. Anyway, siya yung bunso naming babaeng kapatid. At the same time, meron na siyang isang anak, babae. Na si Era Audrey Kinat. So, shoutout mo naman yung anak mo. Hi, anak. Tulog ka lang dyan. Tulog siya. Hindi kami close neto, pero kalaunan na, ewan ko lang kung close na kami. Minsan kasi nag-aaway tayo eh. Ano ko ba sa magkakapatid lagi may ipag-aaway? Lagi tayo nag-aaway. Mamaya tayo mag-aaway tayo. Lagi tayo nag-aaway. Hindi naman. May, siguro oras lang pagitan. Oo, parang gano'n. Kasi meron siyang trip na okay siya, tas biglang hindi na okay. Minsan kausap ko pa lang siya, tatawanan kami. Mga after 5 minutes, yan na. Ganyan na siya. Hindi naman. Ganyan ka. Kakil ka kasi. Bago namin palawakin pa yung usapan namin, no? Gusto lang din namin kasi magbalik tanaw, mag-topic ng... Actually, kaya ako ginawa rin tong podcast kasi with her request, no? Sabi niya, podcast naman tayo. Siguro may gusto siyang pag-usapan kami. Baka may sama siya ng loob sa akin. Meron ba? Meron. Mamaya. Gusto namin magbalik tanaw. Gusto rin namin mag-throwback ng mga nangyari. Dati pa. Actually, may ipa-flash akong pictures. And then, let me know o sasabihin mo sa akin kung ano yung naaalala mo dito sa pictures na to. Mga happenings. So, kung ipakita sa'yo. Ayan. So, ano pagkakaalala mo sa picture na yan? Yan. Tatakas ako niya pagkatapos ng birthday ni Papa. Birthday ni Papa, kaya may spaghetti, no? Oo. Siyempre, kain-kain muna ako bago tumakas niyan. Kumakain ako. So, si Papa masaya siya kahit spaghetti lang handa niya tsaka cake. Sinalala ko, actually, yung cake na yan, bigay na tayo, B. Yung hipag namin, bigay niya to. Sa totoo lang, yung tatay namin, first time niya ulit makatanggap ng cake. Galing pa sa hipag namin. May pambili naman na ng cake sa ate, pero kasi, mga pera tatay namin. Mahilig siya magbigay ng cake. Lagi yan nagbibigay ng sa Max pa to, diba? Oo, yan yung ngayon wala na yan eh. Wala na. Sa Max eh. Ano to, binibigay niya pa. Parang siyang yema yung lasa. Yema cake, pero parang masarap yan. Hindi siya matamis. Ma-cheesy siya eh. Tapos, walang kandila. Walang kandila noon. Walang kandila. Ngayon kasi gusto niya mag-blow. Kasi gusto talaga ni Papa mag-blow. Blow ng candle. Meron tayo correction mo. Mahirap na ma-misinterpret tayo ng blow. Tapos, meron isang kandila lang doon. Alam mo kano yun? Yung white yung candle. tagdodos. Yung tagdodos. Yung malaki. Ginawa. Meron picture siya noon. Actually, meron yan. Meron siyang picture noon na, na malaki yung kandila niya. Tuwan-tuwa siya. Ito yung picture niya. Naman sa pangano kasi, kumbaga, ang kwento lang sa amin ng papa namin, never siya nakapag-blow ng cake. Candle. Yan, nung nagbigay yung hipag namin,
Nagpahanap siya agad ng kandila kasi walang kandila kasama yun. Oo. So, yun yung pagkakaalala mo is birthday ni Papa. Oo. Tapos, after nung pagkain mo, nung pagkain na yun, Tumakas na ako. naalala ko din sa situation na yan na si Papa, actually, hindi talaga naman talaga siya maghanda. Wala siyang planong maghanda. It's just na merong nung panahon na yan, merong tayong naka-reserve na pasta at saka mga sauce. Tapos, cake, ni Ate Ivy kasing birthday ni Papa. Kaya nagdala siya ng cake. Tapos hanggang sa napagpasyahan na nila iluto. Ngayon nung naluto na, nagulat din si Papa kasi nga na may kahit paano may handa siya. Kaya nga, nung nag-blow siya ng candle nung cake niya, is parang masaya talaga siya. Pinaka-the best na spaghetti na natin. Kasi si Papa talaga, magaling talaga siya magtimpla ng mga ganyan. Ay, nalala mo siya bago mo? Oo, siya nagluto niya. Okay. Kasi akala ko si Mama. Hindi, si Mama puro lang niya, puro hugas. Si Mama sa pasta. Hindi nang naalala ko ng panahon. Oo. Ano yan para siyang na-surprise. Kasi hindi nga niya iniisip or wala nga siyang idea na may handa pala siya kahit ganyan lang. At saka, guys, sa totoo lang, hindi talaga si Papa pala celebrate sa tutuusin. So, kung may magsusurprise sa kanya, matutuwa talaga siya. Ano siya talaga na-appreciate niya? Sabik na bata. Sabik na bata na totoo, kunwari birthday ni Jana, tapos may cake si Jana, tapos may candle, makikipag-unahan pa kay Jana yan, mag-blow ng candle. Okay, next picture na ipa-flash ko dyan. Ito namang picture na to. Yan. So, ano naaalala mo dyan sa picture na yan? Kasal niya na Ivy, tsaka ni Kuya Jano. Ni Sanchay, tsaka ni Gugujub. Sanchay, Gugujub, pinagsama mo. Ay, daming siya. Oo. So, yan, kasal yan. At bata pa dyan si Godwin, no? Yung kasal niya, Ivy, tsaka ni Kuya Jano, may boyfriend ako noong time na yan. Si boyfriend ko niyan, si Papa, nabubisit siya kasi hindi pa nga siya handa mag-boyfriend ako. Sobrang, ni Papa dyan, sobrang hate niya magka-boyfriend ako. Itong upuan ako, isa, tapos isa pa, tapos si Papa parang gano'n. Yung pwesto na yun, parang may nakaupo na, iniwasan ni Papa yung lumayo siya ng upuan. Kasi nga ayaw niya nga ako mag-boyfriend. Pwede na! Parang hindi nga tanggap na may boyfriend ako nung time na yan. Damdam siguro ni Papa na that time may boyfriend ka. Kasi sa totoo lang nung time na nagka-boyfriend ako, wala akong naramdaman na ganyan kay Papa. Dahil naramdaman niya sa akin na parang boyish ako, hindi naman ako kasing girly mo eh. Kumbaga kikay. Hindi ako kasing ganun may sobrang kikay. So, ikaw parang naging protective sa'yo si Papa kasi parang alam mo na parang mas babae ka pa kaysa sa akin. Kasi ako parang tingin niya kasi sa akin parang hindi ako maluloko ng lalaki. And then, naalala ko dito sa wedding na to is yun, kasama natin buong pamilya, pamilya ni Ate Ivy. Hanap to sa may Saburi, diba? Saburi, sa may SM Manila. Wala namang naganap talagang super na parang tamang celebration. Tamang celebration. Tapos, pero masaya si Papa niyan kasi kumbaga kasi welcome niya sa Ate Ivy talaga ng buong buo eh. Kaya yung saya ni Papa niyan, kung gaano kasaya siya nung kay Kokoy nung binyag tsaka ni Joaquin. Ganon siya kasaya nung kasal nila Ivy. Parang kasal na si Kuya Jano kay Ivy. Kuya Jano lang pala naabutan niya kasal. Pala, bata pa lang tayo, napakasal na tayo. Naabutan ni Papa. So, ang next picture naman natin is etong picture na to. Ano naalala mo dyan sa picture na yan? First birthday ko yan eh. Tapos binigay ni Papa yung mga cake sa kapitbahay. Tagkakalahating cake. Actually, natatandaan ko nung bata ako. Dalawang cake pinamigay ni Papa. May dalawang box ng cake yung merong pinamigay ni Papa. Na malalaki yun malalaki. Si Papa kasi ganun talaga siya mapagbigay. Tsaka, hawik mo dito si Audrey, ha? No? Ay, si Odeng. Si Odeng nga. Audrey ka ang kamukha mo dito. Baka nanay ako ni Odeng. Nung panahon na yun, ang cake nung napakamura. Gold Deluxe yun. Gold Deluxe na rin yun eh. Sobrang mura. Ngayon, nag-cost na siya ng 500, 700. Mahal na. Mahal na talaga. So, ito din, naalala ko din. Actually, bata pa ako, natatakpan lang ako dyan sa picture na yan, no? Katabi ko si Kuya Jano sa gilid. Naaalala ko dyan is birthday ni Janina. Masaya naman. Ano lang siya, sa bahay lang ginanap yung birthday. Hindi siya yung typical na birthday party ng bata na parang may clowns. May balloons. Madaming bisitang matanda. May mga pa-games. Actually, more on na naging bisita namin mga kapitbahay. Mga matatanda talaga. Siguro ang mga bata dyan, yung mga pinsan namin. As you can see, si Ate Raisa, si Jano. Si Emblem. Si Teenage nasa likod.
So, Mga pinsan nga, mga pinsan. Sure ko si Kuya Joseph kung nasa likod niya isa, no? So, yan, mga pinsan lang. At saka yan ata yung panahon din na naaalala ko. Tapos yung katulong na yan na nakita nyo, katulong ni Tinay, si Ate Maricel. Alam mo yung katulong na yan, mahilig magkwento na nakakatakot. Sobra. As in, lahat na nakakatakot dito sa bahay na to na ikwento niya na. Nakikita ko siya, iniiwasan ko siya kasi alam ko tatakutin niya ako. Eto na. Alam ko ito yung pinakamahirap na part. The part na pinagdaanan na parang struggle tayo emotionally. Hindi tayo struggle physically. Emotionally ang nakikita ko. Mentally and emotionally. So, itong picture na to masyadong may hugot. Actually, itong picture na to, ito yung parang pinaka-emotional, mentally emotional. Siyempre, dahil masakit yan. Anong maaalala mo sa picture na to? Yan, yun siguro yung March 3, 2030, namatay si Papa. Hindi namin ina-expect yan eh. Kumbaga sa dami ng masakit na nagbitaw sa akin ng salita, hindi pa yun yung pinakamasakit. Ang pinakamasakit yung nawala si Papa. Hindi natin alam na ayun na pala yung araw niya. Doon na pala siya sama kay San Pedro. Nakita niya na yung liwanag. Bago siya mawala noon, sa akin nagpakita, yung kumbaga, late na natin na-realize na, ay, ganun na yung nangyari. Nagka-premonition naman. Wala ka pala. Ganyan po talaga siya. Yun yung pinaka kasi ihatid na natin si Papa sa, kumbaga yun na kasi yung huling araw ni Papa, na ihatid na namin siya, ipapakremate na namin siya. Masakit yan kasi mo bakit? Yung last na kasi ni Papa, bali kikremate na siya niyan eh. Pinakamasakit kasi dyan, kumbaga hindi mo na siya makikita, hindi mo na makikita yung mukha niya. Kumbaga, di ba, pag nakaburol siya, makikita mo pa yung mukha niya. Pero kasi yun yung pinaka-last, kumbaga hindi na natin siya makikita, hindi na natin maano yung mukha niya, puro na sa picture. Pero ang ano ko doon, sister, parang meron bang dumating sa moment mo na parang sa sobrang di na nga natin siya nakikita araw-araw, nakalimutan mo na yung mukha niya, gano'n? Pinaka nakalimutan ko boses. Pero yung mukha hindi. Kasi Papa, sobrang hindi siya masalita sa akin, sa kanila lang, hindi ko gaano na yung boses ni Papa. Ang pinaka naalala ko lang palagi sa kanya yung kamay niya. Kasi kayo ng kamay din. May times na parang dumadating sa point na, alam ko, kilala ko naman yung mukha niya, tatay ko yan eh. Pero may times na dumadating sa point na, nakakalimutan ko na yung mukha niya. Hindi na lang, may technology tayo, meron tayo naging way para mapicturan yung mga tao na kasama natin noon, na kahit na nawala sila, maalala natin sila kasi dun sa picture na yun. So yun, titingnan ko lang yung picture ni Papa. Buti nga na kapag FB pa siya, no? Naabutan niya pa yung Facebook. No, at least nakapagpa-picture pa siya sa terrace. Bago mangyari yung lahat na yun, niniwala ako na meron tayong mga naramdaman, nakita, last moment na bago mawala si Papa. Kasi ako, yun din ang mga gusto ko din itanong. Actually, talagang, ewan ko, sa aming magkakapatid talaga, most of the time, ang nakaka-encounter. Hindi lang din namin alam sa mga kapatid namin lalaki kasi hindi naman sila ma-open up. So, kami, most of the time, kaming tatlong babae, todo chika, ganyan. Lalo na yung ate namin sa Korea. Ang naaalala ko lang is meron kami talagang napag-usapan talaga no, na bago mawala yung tatay namin. May mga bagay kaming naramdaman, nakita, in vision, napaniginipan, or whatsoever, no? Na parang hindi namin alam na patungkol pala yun sa tatay namin. So, ikaw, ano ba experience mo, no? Sunday ba yung binyag nila, Kokoy? No, Sunday. Sunday yun. Friday nangyari. Friday, sira yung mga gripo. Maliligo dapat ako dyan. Kaso sinabi niya, doon ka na sa baba gripo. Ngayon, bumaba siya. Chinek niya yung gripo kung bukas. Ngayon, pag-akit niya, nakita niya ako sa terrace. Nakaupo sa terrace eh. Tapos parang, tinitingnan ko lang naman yung labas, yung mga dumadaan. Pero, nagulat ako, pag-akit ni Papa, dito ba tayo dati dumadaan? Hindi siya yung likod ko. Sabi niya, anak, kumain ka na ba? Sabi ko, kumain na ako. Kasi gagawin ako ni Papa. Sabi niya, kumain ka sa tamang oras, anak ha. Tapos, kung papabayaan yung sarili mo, kung papabayaan yung tiyan mo, pag may masakit sa'yo, magpa-check up ka o ano. Kasi baka pag nawala ako, wala na daw mag-aalaga sa akin. Sabi ko, ito ka na kay Mama. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, basta yun yung pinakapayo ko sa'yo pagka may masakit sa'yo. Tapos, kinabukasan, nag-aayos kayo sa baba ng mga lobo. Kasama mo yung mga katrabaho na tayo, nag-aayos kayo ng gato. Cortina. Oo. Papa, umakit na kami nila Mama, may dalang andox, bumili si Mama, ulam ata.
Nagsandok si mama ng kanin niya tsaka ni papa. Tapos nagsandok ko ng sarili ko. Pagkasandok ko, tuminaw saglit si papa. Sabi kasi ni papa, tumabi ka sa akin dito kumain na. Pagtingin ko sa kanya, nakita ko, ang itim talaga ng mukha niya. Sobrang itim talaga ng mukha niya. Sa pag ganun ako, sabi ko, ba't maitim si papa? Ngayon umupo ako, sabi niya, tulong ka dito, tabihan mo kumain. Sabi ko, dito na ako pa, magkakatabi naman tayo. Sabi niya, tabihan mo na ako, sabi niya. Sabi niya, tumabi ka na sa akin. Sabi niya, minsan lang. Dito kayo nun sa... Dito sa sala. Dito. Ay, Dito, doon pa yun. Sabi niya, baka last nating, sabi ko. Sabi ko, last talaga, hindi ako sabay sa inyo ni mama. Gulat ako. Tapos, kinabukasan na nun, nakaiga ako, natutulog. Tapos si Papa badaan siya. Ngayon parang silip-silip siya kay Mamboy, tapos siya ng iye. Tinitingnan niya ako talaga, na ako naritulog ako. Pero nakatayo lang siya sa paanan ko. Tapos tinitingnan niya ako, naluluha siya. Tapos tumating yung kinabukasan, umiiyak siya si Joaquin. Umiiyak siya, pag tumitingin siya kay Papa. Umiiyak siya, sabi ko, bakit parang ang tanga? Tapos one time na picture mo siya sa camera. Nakita natin yung camera, para na siyang bangkay sa picture. Nawala lang yung camera natin hindi. Kulay pula. Oo, yung binili ni Atal ni. Wala pa akong idea nun Tapos yung nangyari niya, yung binyag ni Joaquin. Tapos tinitingnan niya ako habang kumukuha ko ng pagkain. Lutusan niya pa ako kumuha ng baso na may yelo Bigyan ko siya. Tinitingnan lang niya ako ng tinitingnan. Ewan ko bakit. Ganun yung pagkakaano ko sa kanya. Tapos ayun na. Nung pag-akyat ko, nung pagbagsak nung lumpiang binabalot nila Papa nun. Pagbagsak, nalaglag ko yung lumpia. Pagkabagsak ng Shanghai, doon din na pagkabagsak ni Papa sabay. Ano ba? Tinanong ko yung, diba nagdanan natin, may butas to, nila. Yung nagdanan dyan na, may butas, diba? Tinalon ko pa yan na yung daliri ko. Anong nagdanan dyan, diba may butas? Ay, oo. Doon ako tumalon para lang makalbaba ko. Walang nakaarang doon. Oo, na yung daliri ko nun. Nakayapak ako nun. Tapos nakita ko na si Papa. Nakatingin siya sa atin, tapos kay Mama. Nakaiga na siya. Nailabas siya. Ayun na yun. Parang naggulingan na lang siya. Ako naman, experience ko naman dyan. Siguro mga 2 weeks before ng event. Bali, may pinuntahan kami ni ate. Tapos dumating kami kasi umalis sila mama tsaka si ate. Kasama ko si ate. Tapos pumunta sila ng mall, bumili sila ng rice cooker. Yung rice cooker, may nakalagay na ARC. Pero hindi ko yun napansin. ARC. Pero, noon time na yun, lately ko na lang din nalaman, no? So, syempre, di ko pa yun napapansin. Pero nakita ko yung box, and then dead man. Then, nanaginip ako. So, actually, guys, dito ko lang to i-reveal. Kasi, ito lang talaga yung situation na marireveal ko siya. Na, hindi ko kasi pwedeng masabing gift. For me, curse siya pa siya. Siguro, iba kasi yung dating sa akin, bakit ko siya inaano na parang sumpa. Kasi every time na natutulog ako at nananaginip ako ng mga taong kilala ko sa buhay ko, either kapitbahay. So, every time na nanaginip ako, pwedeng yung mga ibang viewers hindi maniwala or hindi makarelate or whatsoever. Baka matawa lang. No, baka pagtawanan lang ako. Pero, every time na nanaginip ako, lalo na yung mga kakilala ko, pag napapanaginipan ko na weird dun sa panaginip na yun, may nangyayari talagang hindi maganda. As in, hindi maganda. Real talk yan. At alam ng kapatid ko yan. Saksi ang kapatid ko dyan. Kasi, alam ko rin nung una, hindi rin siya naniniwala. Ramdam ko yun. Pero, every time na gano'n nangyari, napansin niya na yan. Yung sa panaginip ko, before mawala tatay namin, na naginip ako, na nasa banyo ako, hirap na hirap akong dumumi. As in, sobra. Sorry for the words, pasintabi po, pero hirap na hirap po akong that time. And hindi ko din po alam kung bakit. No? Basta dumudumi lang ako. Sorry for the word again. At sa banyo na yun, yung banyo na yun na nasa baba namin ang ginagamit ko. Kasi marami kaming banyo dito. Pero yun yung banyo talaga ang madalas kong ginagamit. So, after ko mapanaginipan yun, the next day, yung tatay ko nakita ko. So, usually kasi pag nananaginip ako guys, lagi kong kinukwento sa kanya. Hindi ako nakakapag-open sa kanila, kahit sa kanya hindi ako nakakapag-open kasi may mga kanya-kanya silang mga ginagawa. So, sa kanya talaga ako nag-open up ng mga panaginip and everything. So, yung
that time, nagko-computer ako na, nandito pa yung computer natin dyan sa gilid. So, dito siya nang galing sa pintuan na yan. Sabi ko, paano naginip ako? Ano yun? Ano, dumudumi ako sa panaginip ko. Sabi ni Papa noon, ay, pera yan, nak, pera yan. So, sasabihin ko dapat yung second na part na, hindi kasi putol eh. Pag sasabihin ko na yung parang, kaso, parang hirap na hirap ako. Ganun, ang sakit siya. Nung sasabihin ko na yun, bigla na siyang nawala. Umalis na siya kasi nga, may pinuntahan siya. Kasi that time, tatay namin nangangarera yun. So, yan, pag sa bukas na yung karerahan, nandyan na yan, present na yan, all the time. So, hindi ko na nabanggit na hirap ako doon sa panaginip na yun. And then, hanggang sa nakalimutan ko na, then dumating yung time na day before the binyag nung pamangking ko, nung kapatid ko, tsaka birthday ng kuya ko, is pinahiram niya ako ng kurtina kila at pinahiram sa akin din nun is parang red. Maroon na parang gano'n. Pang Nazareno yung dating. Kung sabi ni Papa, ay nako, sabi mo, pakibalik mo na lang sa kanya, magpasalamat ka kasi para namang mahal na araw. Kailangan bright color, kumbaga, kasi nga binyag. So ako binalik ko yun, tapos pinabili na lang niya ako ng Tamtax. So, nung pinabili niya ako ng Tamtax, kinabit na namin yung kurtina na hiniram din namin. Kulay puti yun. Yun na, marami nangyari. Ang weird ko lang na naramdaman, di pa naginip pa. Yung totoo talaga nangyayari nila. Lagi ko siyang tinititigan. Si Papa. Kasi nakatitig lang ako sa kanya. Tapos bigla akong tatawanan siya. Tapos one time naalala ko nung nagbabalot siya ng Shanghai. Kasabay si Ate Jane. Oo, si Ate Jane. Nagbabalot sila ng Shanghai eh. Tinitingnan ko lang siya, tapos tinatawanan ko siya. Tapos sabi ko nga, Ate Jane, parang niloloko siya. Hindi alam ni Papa kasi nakapokus siya magbalot. So, basta lagi ko siya tititigyan kasi nang matutulog. Tsaka ugali na natin magkakapatid yan. Yung pag natutulog siya, tinitingnan natin yung huminga. Oo, kasi, ugali natin talaga. Ugali namin yun na pag natutulog siya, titingnan namin siya kung humihinga siya. Pag nakita namin huminga siya, okay, buhay to, safe. Safe ka, ngayon catchy, safe. Ugali namin. Isa sisilip talaga kami. Kasagalaan kami. Madaling araw na rin kasi kami minsan nakakauwi. Ako nanonood ako ng dance contest. Siya nagda-dance contest. So, nanonood ako. Pagka, hindi ako matutulog nang hindi ko sila sinisilip sa kwartong to. At tinitingnan ko kung, kasi alam din namin where kami na may sakit na sa puso si Papa. Tsaka pinaka nakakalungkot na part yung time na yun, nagpa-check up nga kami. Kwento ko lang ng short. Nagpa-check up kami, nakasabay pa nga namin yung reporter na si Mario Dumagual. Sinabi na sa kanya ng doktora, kasi tinanong din niya na, ano ba doktora, ano nalagay? Tapos sabi doktora, anytime ka na. Narinig ko yun kasi parang natuliro din ako that time kasi sabi ko anytime na. Anong anytime? Parang gano'n. Anytime na pala siya na pwede. Kasi sa sobrang laki na nung bara dun sa puso niya. Sa totoo lang guys, don't get us wrong. Pero balak namin talaga siya ipa-bypass. Balak namin siya yung kinabukasan na sana ng binyag ni Kokoy. Ipapa-bypass na sana siya ni Ate. Kasi naka-ready na yung pera. Wala akong alam. Ang naging pera na inipon na pang-bypass kay Papa, naging pang-burol niya. I mean, kasi ang alam ko, angiogram. Hindi, nagano sila ni Papa noon. Ready na sabi natal ni Rene, may pera na. May pera na siya pang-bypass. Ngayon sabi ni Papa, wag na. Hindi na kailangan. Ngayon, anong pumunta sa atin noon, handaan na. Sabi nga, wag na. Sabi nga, tsaka na pambili ko ng gamot. O gusto mo, bigay mo sa akin yung palalaguin ko. Yung tatay kasi namin yan, parang yan, networking. Bigyan mo 2,000, palito sa 4,000. Pero, next year, parang na si ate na papabypass na siya. Wala akong idea na ipapabypass siya. Ipapabypass na siya, may pera na. Kasi ang alam ko, angiogram. Inurungan ni Papa yon kasi parang hindi sure. Hindi, kasi Papa kasi inisip niya na lang. Kung oras ko na. Para kasi nanginahin siya, yung pera na yun. Talaga may pera si ate na ipang-ready niya na kay Papa. Pero wala akong idea na yung day na yun. Yung time na yun na marami tayong premonition na talaga naranasan. Meron pa nga, naalala ko pa noon nung nagpalagay ng tolda. That's why ayoko na ng tolda. Pag nagse-celebrate kami. Kaya tinan mo, pag nag-celebrate kami dito, walang tolda. Lagi na kaming nasa labas, wala kaming tolda. Kaya minsan yung mga kapitbahay, may kami. Kasi dito parang uso pag kami event ka or may celebration kami tolda. Pero kami hindi kami nagtotolda. Minsan, kaya lang kami nangayam tolda dahil naulan. Pag may bisita. Pero kung tutusin, ayaw talaga namin ng tolda. Kaya hindi kami nagpapatolda. So, itong last tolda namin yun nga, si Kuya Aka pa na lagyan pa ng maraming kahoy kasi para matibayan. Sinabi sa amin yun nung nagta-tricycle, si Kuya Akong na tibayan daw kasi yung pala gagamitin pala sa burol niya. Sa kanya pala gagamitin. Para sa kanya pala yung tolda na yun. Hindi kami na-inform ni Papa na para sa kanya pala yun.
Ako kasi pinapasikaso nung kapatid ko ng cake tsaka yung tarpaulin. Ngayon yung cake kasi pumunta ako sa Goldilocks dito sa welcome ba to? Welcome. Nagpapaano ako ng binyag na cake. Ngayon sabi nung sa akin nung sa Goldilocks. Sabi ko yung pambinyag po na cake, yung may Hershey's po sa gitna, ganyan. Kasi yung masarap kasi yung di ba, Day? Oo. Hindi natin nakain yung Day. Wala akong nakain. Wala akong nakain ng binyag. Nakain kayo, lumpia eh. Ako wala talagang kinakain nun kasi nag-busy ako magdala ng mga hindi ko na rin nakain yung fish fillet na pinagawa sa akin ni Papa. Request niya sa akin. Lately ko na siya nakain nung Yung burol. fish Yung sabi nung sa akin ng crew, sabi niya, Ma'am, gusto mo damihan natin yung angel. Para maganda naman. Ngayon, pumunta ako dito. Makataas na pumunta ako ng tarpaulin dito sa may kanto. Yung nasunog dyan. Nagpapagawa ko ng tarpaulin ng pamangkin ko tsaka na itong kapatid ko na punsong lalaki. Tapos may nakasabay ako. Papagawa siya ng mga calling card. Nabanggit mo sa akin yan. Nabanggit mo sa akin Sabi ko, kuya, ano yan? Ba't ang dami? Sabi, hindi sa ano to. Ano yan? Doon yan sa mga bigay pag may puso magpa-embalsam mo, sa kabaong. So, funeral siya. Sabi ko, Arkanghel. Time na binurol si Papa nung hinatid siya dito. Si Kuya, nalamit ko doon, siya yung naghatid kay Papa. Hindi, bago pa yan, sister, nung binyag. Diba, yun nga yung naging premonition sa'yo. Naging premonition naman sa akin yung ARC. Arkanghel nga. ARC dun sa rice cooker. And plus, yung lobo. Oo, yung lobo nung lobo is baby na may papa. Sabi ko sa akin ng lalaki, sabi niya, gagawa mo dito, di ba may binyag kayo? Yung tatay ko po namatay, sabi, Papa mo, sabi niya, namatay. Sabi ko, kuya, di ko alam na sa inyo nagpaano ate. Kala ko kasi sa St. Mark si ate nagpapaano. Sabi niya, condolence ha. Mali yata nakita tayo kahapon. After ng mga naganap na yon, doon lang nag-sink in sa akin lahat. Naginip ko. Ako din. At yung mga premonition. Ayaw kinabukasan. Hindi, yung mga premonition. Kasi sa totoo lang guys, hindi ako naniniwala sa premonition. Hindi. Kahit marami na nagsasabi na totoo yan. Ako hindi talaga. Hindi ko siya sinisink in sa sarili ko. I mean, ayoko. Time na yon parang nabigla kami kasi bigla talaga nawala si Papa. As in, wala. As in, lahat blackout. Siyempre kami, Christians kami. Ito, iglesia. So, some part ng sarili namin, meron kaming nakalagay na hindi ka maniniwala sa mga ganito, sa mga ganitong bagay. Kasi yan ang turo na sa Bible. Pero hindi mo maiwasang hindi maniwala. Kasi sa'yo na nangyari. Para sa akin, i-review ko siya that time. Kasi parang sabi ko, ayoko maniwala. Pero bakit ko nararanasan? Ba't ko nararanasan? So, lahat kami, may mga experience kami ng mga kapatid ko. Yun yung naranasan namin ng kasal. Mawala siya. After pa nun, ito pa yung pinakamatindi, yung after na nakremate na siya, doon na lahat. Oo, kasi wala na siya. As in, naalala ko pa nun, naghahagulgol kang umiyak kasi nakita mo image niya sa TV. Kaya nung next day na natutulog na tayo, nakatakip na lahat ng mga salamin. Kasi nakatingin siya sa inyo. Okay, di ba nila mama dyan, ni Joaquin, diyan kayo sa kama. Tapos katabi ko sa Atay, si Kuya Jano, si Bebing kayo doon. First night yun na, libing. Nakremate siya. Gabi. Gabi na nga nun. Bakit na kami? Natutulog kami dyan, mga 3:00 yun eh. Pagdilat ko, parang umunat lang ako. TV talaga, nakita ko talaga siya nakatayo doon. Tapos, nakatingin siya sa inyo. Siyempre ako nagulat na, umiyak na ako. Tapos kinakalabit ako ni Kuya Jano. Ano yung Janine? Ano yung Papa? Talaga ako ni Kuya Jano, kinakalabit. Kala nga nananaginip lang. Pero talaga nakita ko si Papa. Ang basta nagising din ako noon. Tapos, sabi ko, nakaano pa nga siya nung short lang eh. Sabi ko, wala naman eh. Nakita mo siya dun sa may TV na malaki. Natin. Yung gray. Malaki. Yung malaki. Kasi magkatabi yun kasi. Doon ko siya nakita. So, yun yung naaalala namin. Tsaka, di ko makakalimutan si Mama. First night ni Papa dito nung nakabuo. Naglalako. Hindi, ito pala. Nanginginig siya. Si Mama nagtataka kami gabi na sobrang nanginginig siya, pero ang init-init. Nakumot pa siya. Ang jacket pa siya. Ang init-init talaga. Hindi ko mainit. Hindi malamig. Nanginginig siya tayo, hindi nilalamig. Nanginginig talaga yung nanay. Talaga nagagano. Nakamedyas na siya. Hindi, kala ko nga may lagnat siya. Wala. Yung palit talaga. Wala baka di sa pa niyakap siya nito. Tita Bilen, never siya naniwala sa mga spirit, never. Kasi sa religion nila, never. Pagka namatay, alam na nila. Ano bang religion niya? Jehovah. Alam nila yung salitang nasa paraiso na. Pero one time, burol si Papa. Nagulat kami, yung upuan ni Papa gumagalaw-galaw. Tapos may naglalakad. Ngayon, sabi ni Mama, Bilay, narinig mo ba? Sabi niya, oo nga no. Upuan ni Kachi lang naman na doon. Kaya pinasilip namin kay Tita Bilin kasi Tita Bilin matapang. Hindi siya takot talaga. Ayaw namin umakyat. Pagkakit ni Tita Bilin, umistop. Pagbaba niya, walang tao. Wala talagang tao that time dito kasi
Lahat kami nasa baba. Walang umakit ka kasi natatakot ka kami. Di sa panganaw minima, kahit anak kami natatakot kami sa tatay namin. Ngayon, pagbaba ng Tita Bilin, umagalaw ulit. Hindi mo pwedeng sabing daga kasi walang daga sa amin nung mga panahon na yun. Ito pa nakapagtaka, yung upuan ng tatay namin, yung upuan ng tatay namin na hanggang ngayon na sa akin kasi yun yung pula. Nandyan lang, nakastay lang daw sabi ni Tita Bilin. 3 araw siyang nakaburol, ganun nangyari. Pero on the 4th day, nawala na. Tapos, si mama natutulog one time kasi nagpahinga siya. May narinig siya nagtututbrush. Yung mga ganun nagtututbrush. Tapos pag tingin ni mama, wala nagtututbrush. Nung nakrimit na si Papa? Hindi, nakaburol siya. Tatay Larry, Tatay B. Nung first, ata ni Papa, first night ata niya, nung nasa bahay daw siya, may mouth daw sa kanya, sobrang lamig daw dito. Parang hinimas daw ng 3 beses yung ulo niya. Sabi niya, baka daw si Papa na. Siguro natin ang bahala sa mga anak natin. Ganun. Isipin mo, marami kaming kilala na hindi naniniwala sa mga ganyan. Pero, sila na rin nakaramdam. Naalala ko rin, maraming premonition and all. Pero, yun yung nag-ano sa akin na totoo talaga. Sa experience mo, lagi masasabi yung mga ganong bagay kasi naranasan mo siya. Kasi hindi mo naman talaga masasabi yan kung hindi mo naman talaga siya naranasan, hindi mo siya naramdaman. So, yun yung mga panahon na nawala yung tatay namin. Sobrang lugmok kami, sobrang mayat-maya kami. Alam mo, parang kami mga baliw. Parang tatawa kami, tapos maya-maya pag one snap, maalala na namin yung mga kinikilos niya or dati pa man, bigla kaming iiyak. Minsan kanya-kanya kami, lalo na nung nakrimake na siya, kanya-kanya na kami nag-iyak. Pero ikaw, ilang taon ka bago naka-move on? Sa akin siguro, ako 2 years. Hindi, matagal ako. 2 years ako. Matagal ako. 3 years. Pag move on ko kasi parang pag tiningnan ko yung picture ng tao kung iiyak pa ako. Kasi yung hagulgol na iyak. Kasi may mga part, syempre, hindi mo mamaiwasan. Makita mo yung picture ng mahal mo sa buhay na nawala na. Maiiyak ka, pero not na hagulgol. Parang naiiyak ka lang kasi wala na sila. Pero yung 3 years na yun, mula nung nawala yung tatay namin, talagang hagulgol. As hindi ako makamove on. Ikaw, ano yung, kumbaga, yung pinakamamimiss mo kay Papa? Mamimiss ko. Anak ka ba? Sige, ito na lang natin. Nakamamiss mo kay Papa? Actually, si Papa para sa akin, hindi naman siya perfect na tatay. Imperfect, no? May times na talagang nabugbog ako niya, nabulpi ako niya, napalo niya ako. Pandidisiplina sa akin dahil sobrang tigas din talaga ng ulo ko. Kasi talagang, oras na ako nauwi. Pero hindi naman ako nauwi na, kumbaga, kasi dahil nanonood lang talaga ako ng mga dance contest, tapos tambay sa mga kaibigan, ganyan. Mamimiss ko sa kanya yung pag-uwi, sipol. Kinakabahan na ako. Talagang sipol niya. As in, pag narinig ko na yun, talagang kinakabahan na ako. Naririnig natin, nagbibigay na lang tayo. Kasi ako talaga siya hindi ko narinig. Kasi ako talaga hindi. Malayo ko. Ako narinig ko, kahit nakalaili ako, naririnig ko. Talagang natatakot na. Doon, hanggang doon. Kasi pag narinig ko na siyang sumipol, nakakatakot yung sipol ni Papa. Pag 3 sipol, di ka pa bumalik, alam mo na yun, nakababa na siya. Pero kasi, tinitimpla natin yung behavior niya eh. Yung kunyari ugali niya, ay, good mood si Papa, hindi yan. Hindi sipol. Isipin mo, ilang taon na ako, 15 years old, 15, kung di pa ako nag-demand sa kanya dyan sa street na, huwag mo na ako paluin, talaga na ako. Hindi niya pa ako paluin ng sinturon, as in. So, si Papa kasi pa nagdisiplina siya, grabe. Pero, ang mamimiss ko talaga sa kanya na ginagawa niya is yung pagka lumalayas ako, ginagamit yung FB ni Mama, siya magchat-chat, kunyari siya si Mama, kahit alatang-alatang siya naman talaga yung nagchat-chat, siya yung kausap mo, tsaka yung pangalawa, kapag yung kakwentuhan ko nga sa mga panaginip ko, kapag nananalo siya sa karera. Grabe ka, sama ng ugali mo sa akin. Yun yung mamimiss ko lalo pag nananalo siya sa karera. One time, pinagalitan pa ako niyan kasi nagpunit ako ng pera. Oo, nagpunit ako ng pera. Nagpunit ako ng pera after nun, nanalo siya ng 20 mil sa karera. So, nung time na yun, binalaan niya pa ako, nagpunit ka ng pera pag ako minalas. Parang gulpi na next nun, pag nagsabi na siya ng gano'n. So, wala, nanalo naman siya. Tapos, hanggang sa ako na yung lumapit sa kanya, binalatuhan niya tayo lahat. Kasi Papa, hindi siya showy. Hindi siya sa akin showy. Yung showy na, yung lambing. Pero yung sa salita, yun, maano siya sa akin, Janang, ganyan. So, yun yung mamimiss ko sa kanya, yung the more na magsasalita siya sa akin. Bad things man yan or good things, yun yung mamimiss ko sa kanya kasi ramdam ko na nandyan siya. Actually, pwedeng humiling o pwedeng magkaroon ng time machine. May balik yun na kahit na
gulpihin ako ng maraming beses na itong taon to, no? Kasi matigas sa ulo ko. Okay lang, at least nakikita naman natin siya nandyan. Buhay. Ikaw, ano ba mamimiss mo kay Father? Ako maalala ko Papa, pag gabi-gabi, niyakap niya ako lagi matulog. Tapos, yung, syempre, susunod ako dahil bunso ako. Kunwari, pag ayoko na itong ulam, susundin niya. Ay, may isa pa ako na nakalimutan bang kita. Yung lagi siya nagsasabi na, masahin mo ako dyan. Minsan talagang tamad ako. Totoo, yung salita na siya papamasahin. Ayoko, tama ka. Masahin mo kasi baka mamiss mo ako pag wala na ako. Lalo na yung part na kinukutuhan tayo dati. Totoo, ngayon ko lang na-appreciate na kailangan talaga namin si Papa. Gusto namin kinukutuhan kami kasi nung bata kami, binabayaran pa kami ni Janang. Binabayaran kami ni Janang para lang makutuhan kami. O sige, o bigyan kita 50 pakutok. O sige, mapakutok. Pero pag walang pera, anong salita niya pag walang pera? Magpakuto ka na kasi mamimiss mo ako. Alam mo ngayon lang namin na-appreciate na sana boy si Papa, baka nagunan kami dyan kasi gusto na namin kinakalikot yung ulo namin. Ayun yung na-miss namin sa tatay namin. Kasi alam mo yung gawain ni Papa na mga ganun, siya yung gumagawa. Si Mama kasi, torture yan, pagkukutuan ka. Tsaka ngayon ko lang, yung bunbunan mo. naiintindihan ko lang kung bakit siya lagi nagpapamasahe. Ako na ngayon, mahilig ako magpamasahe, Diyos ko, sabi ko sa inyo. Oo, masarap pala. Masarap pala. Kumbaga ano siya, pag masama talaga rin yung katawan mo, nakikirot-kirot. Tsaka basta ang pinakamamiss sa kanya yung gano'n, yung siya ma-appreciate. Kunwari, naglabala ako ng 3 peraso. Ayun, sipag ng anak ko, bigyan kita 100 pesos. Ganun siya eh. Mabilis siya Si Mama, kahit ilan laban mo dyan, dapat lang. buti naglaba ka. Hindi naman, kasi si Mama kasi ano siya, top mama siya. Si Papa kasi, pagka-tough, pero may lambing konti. Tsaka mamimiss ko kay Papa, pag nagda-dance contest ako, matutulog siya pag nakauwi na ako. May end din tong podcast na to. Siyempre, gusto ko rin manghingi ng pasasalamat sa mga tao. Naging tao sa pamilya natin. Totoo. Naging mabuti sa pamilya natin, sa tatay natin, sa nanay natin. Sa lahat sa atin, walang sinabi na hindi maganda na nakatalikod tayo or whatever. Parang tinanggap tayo as parang pamilya nila. Tinanggap tayo dahil kilala nila tayo, kaibigan nila si Papa. Ang unang papasalamatan ko si Nanay Sinaida. Nanay Sinaida talaga. Kasi, nung nandiyan si Papa, hanggang sa nawala si Papa, hindi niya kami iniwan. Nandiyan lang sa tabi ng nanay namin. Hindi niya talaga kami iniwan. Kung kinakailangan, pati pagkain. Actually, siya ang unang nagbigay sa atin ng nagpaluto pa siya ng mga ulam. Si Nanay Sinaida, sobra naming appreciate hanggang paglaki namin. Hanggang paglaki namin. Hanggang paglaki namin. Iyak mo! Iyak na yan. Hindi kasi si Nanay Sinaida. Kumbaga sa amin si Nanay Sinaida, hindi siya nagparamdam sa amin na iba kami. Yun yung yung kapitbahay namin na nagpakalola sa amin, nagpakananay sa nanay namin. Bakit? Kaya Papa lang tayo napunta. Kasi siya yung mas na-appreciate namin kasi yung pagmamahal talaga niya sa amin, hindi niya talaga kami pinabayaan eh. Hindi niya kami iniwan, lahat ng pangangailangan namin binigay nila. Nagpaluto sila hanggang sa ni Papa, 40 days. Nandiyan sila hanggang 1 year ni Papa. Sinaportahan talaga nila yung namin. Kaya nga, sabi ko, nung nawala si Nanay Sinaida, nung nakita ko sa hospital, nung pinapasok kami ni Tita Ging, magkasama tayo nun eh. Sabi ni Tita Ging, ngayon sila dyan, Nina sila dyan. Ang alam mo, sabi ko kay Nanay Sinaida, Nay, thank you. Nakataon papasalamatan. Yung pamilya nila Nanay Sinaida. Talagang hindi nila kami iniwan. Naalala ko nun si Nanay Sinaida. Binigyan pa kami pera siya. Naalala ko yun si Nanay Sinaida nung kabataan ko. So, yung pupunta ako sa kanila, tatakutin ako niya, matulog daw ako sa tanghali kasi lagi ako nakatambay sa bahay nila dahil kalaro ko yung mga apo niya. Tapos, nakalauna na napag-alaman ko na okay naman pala si Nanay Sinaida hanggang sa pag nagpapasama siya sa akin. Bibigyan niya ako palagi ng, syempre, pera kasi nga pambili kong candy. Syempre, bata pa ako noon. Kaya parang na-enjoy ko na, may pambili na ako ng ganito, ng mga, syempre, mga candy, mga laruan. So, laking impact din sa atin si Nanay Sinaida. Kasi, nung nawala si Papa, hindi ko naman din siya in-expect na. Kasi, nagbabakasyon sila. Kumbaga, di ko in-expect lahat sa kanya. Talaga nakatodo, suporta siya that time. Kaya, time nung sinugod siya sa hospital, tapos kinento ko nga sa'yo na panaginip. Iyak na kami noon. Nung napanaginipan ko na sana wag naman. Pinasal ko yun talaga, wag talaga. Kasi sobrang hirap. Yung time na ang hirap nung panahon na yun kasi hindi namin makontrol. Ako
ko, kapatid ko yung mga nangyayari. Sabi ko, nung nawala si Nancy Naida, sabi ko, dito ako. Hanggang mailibing to, nandito lang ako. Sasama ko yung pamilya niya. So, yung pinanindigan ko yun kasi hindi naman din niya kami iniwan. Oo, nandun lang din tayo nung hindi tayo. Nung nawala yung tatay namin. Hindi man kami nakatulong nun sa financial sa kanila kasi okay naman sila nun. Oo, pero, stable naman lahat ng yung, mga alam mo yung araw uwi lang kami para maligo, pero nandun lang talaga kami, tumutulong kami. Kasi yung tulong nila, hindi natin parang parang hindi, I mean, pagmamahal natin kay Nanay Senny, na yun na lang yung pinakauling natin sa kanya eh. Parang, ito na lang yung huling pagpapasalamat natin sa kanya. Forget meron, kasi may iba kasing tao na tutulong kasi dahil may nakukuha kapalit or anything. Totoo. Pero, nung time na yun, nung panahon na yun, whether may makuha kami o wala eh. Bukas sa puso namin, tumulong kami. Alam mo yung tatambay kami, di kami matutulog babantayan namin kasi gusto namin maging okay. Kumbaga, binibigay namin siya ng tribute dun sa kahit na ganung maliit na paraan. Dahil sa kabutihan binigay niya sa pamilya namin. Kasi nanay ko, tinuring niya rin parang kala mo anak niya. Lahat, kahit kay mamang pinakamagulang niya. Si mama. Sobrang bait. Di ko makakalimutan yan. Yan yung parang sa akin na nakasalamuha ko na tao na tinulungan lang niya kami kasi talagang nasa puso niya na tulungan kami. At saka sobrang liit din namin that time, nakaranas kami ng sobrang hirap sa buhay. Sobrang grabe yung buhay namin na napagdaanan. Pero, siyempre, doon sa mga panahon na yun, pwede niya kaming husgahan. Pwede niya tayong husgahan, pwede niyang gawin to sa atin, pero hindi niya ginawa. Nagpakabuting tao lang din siya dahil sabi rin niya nung nabubuhay siya na sobrang kabaitan din ng lola natin sa kanya. So, parang, yun nga, ang naging repayment na lang niya is parang ipasa na lang din yung ganong kabutihan. Kasi siya lang yung tao nakita kong gano'n na, wala, sobrang easy. Sobrang smooth ng relationship natin kasi kay Tito Nanay Nilo Sinay. yan. Ramdam ko kasi kay Nanay Sinaida, kay Tito Nilo, yan yung pagmamahal nila kay Papa. Alam mo yung talagang hanggang dulo. Pero mo si Nanay Sinaida. Si Tito Nilo. Si Nanay Sinaida, umaga pa lang gising na yan. Magtatanong na kay mama yan, kumain na ba kayo? Kumain muna kayo. Papaluto na ng ulam. Alam mo yung kahit simpleng lang, ma-appreciate mo sila. Kaya nga sabi ko, bakit yung mga naging mabait sa amin, nawala. Nawala. Pero alam mo, may aaminin ako dito eh. Ito yung hindi namin pinagpapasalamat. Ito yung namana namin sa tatay namin. Ayo, bago natin i-end ng podcast, kasi alam ko sobrang haba na neto. Ito lang yung gusto namin ibahagi. Sabi natin yung iba, matatawa lang dito. Vision na napapanig. May sinasabi pa sila ESP. Hindi ko... kasi ewan ko anong tawag sa akin dito. May napapaniginipan ako. Mangyayari pa lang. Meron, may napapaniginipan ako. Mangyayari pa lang na mga ilang araw. Pwede comment dito, Rudy Baldwin. Totoo. Pero kasi, si Adrian, hindi siya naniniwala dyan. Nung nagkwento na ako dito sa side niya, ilang araw nangyari. Doon siya nagulat na napaniginipan ko. Interpretasyon ko lagi sa lahat na napapaniginipan mo is babala. 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 Hindi, para sa akin babala. Sabihin na natin mangyayari, pero inaano na sa'yo. Sa akin kasi hindi babala eh. Oo. Talagang mangyayari. Hindi ka na makakagawa ng way para ano yun eh. Parang pigilan. Sa'yo kaya bigyan ako ng sample. Yung kay Kuya Jano na lang. Bigyan ko ng sample kay Kuya. Hindi, yun yung kaya yung pigilan. Yung example ko sa kapatid ko, yung panganay. Sa panaginip ko, merong lalaki siyang katabi. Tapos parang merong panaksak na nakahamba sa kanya. Na parang yung amount ng pera, pinabawalik sa kanya. Ano yung exact amount na sinabi ko sa panaginip ko? Ayun din yung exact amount na nangyari talaga sa kanya totoo. Na meron siyang customer na iitakin dapat siya kasi nga na fake siya ng Facebook na sinisisi niya sa rider. Ngayon, yung panaginip ko na yun, sinabi ko na yun sa akin. 2 days before o 1 day. Nangyari. 2 days parang ganon. Sinabi ko kay Jan ang kinuwento ko, nakwento ko rin yung sa hipag ko. Actually, chinat mo yan sa akin muna. Napanaginip ako. Nagulat ako, nangyari na sa kapatid ko. Yun nga, kung ano yung panaginip ko, nangyari sa kapatid ko. Kaya nga hindi namin pinagpapasalamat minsan. Kaya minsan ako pag natutulog ako, sabi ko, wag ka mananaginip ng negative. Please, magdasal talaga ako kasi nga, parang feeling ko, parang pag matutulog ako, meron na nang papas na negative, may hindi maganda na naman. Para sa akin, dinasal ko siya. Talagang pinagdasal ko siya araw-araw na mawala yun. Yung ganoong sa akin. Hindi ko kasi masabing gift eh. Curse talaga yung sumpa. Yung ganong sumpa. Kasi hindi masarap
magising sa umaga na meron ka napapanaginipan Naginipan na na kung hindi maganda. sino yung mamamatay. Kasi para sa akin, yun yung lagi ko napapanaginipan. Sino yung laging namamatay. Oo. Kasi ang unang encounter ko, yung chewin ko. Kayo, ganun eh. Sa akin, mangyayari pa lang. Oo. Sa akin, yun talaga may mangyayari. Sa'yo kasi babala na pwedeng mapag-preparean to ng tao. Ang best way dyan, prayer. Alam mo kung bakit? Kasi sa totoo, napakalaki ng, ng prayers. Bakit? Nawala yung ganung curse sa akin. Awa ng Diyos at wag na sanang bumalik. Every time na gigising ako, lagi akong may napapanaginipan na gano'n. Lagi ko tong sinishare. Actually, yung sinare ko sa'yo na first time, yung kay nanay. Actually, na first time na nag-share ako sa kanya yon, dun sa taon na yon, na sabi ko, 3 days. So, nangyari 3 days before nawala yung tao na yun. So, para sa akin, ang hirap. Parang wala kang magawa. Iiyak ka na lang. Kasi naalala ko yun sa papa ko din na ganun din. No? Kasi naalala ko first ko na panaginipang konsyuhin ko. Then, the next day, yung kapitbahay natin. Then, tatay ko. Then, sumobra. As in, yung mga malalapit sa akin dito sa lugar na to. So, araw-araw ko dinadasal na sana, Lord, tanggalin mo tong sumpa na to. Kasi walang tao matutuwa na ikaw yung mananaginip kung sino ang mamamatay. Diba? Walang gano'n or mawawala sa mundong to. Totoo. Hindi mo siya pwedeng tawaging regalo. Okay? Sumpa siya. Kaya dinadasal ko talaga siya araw-araw na, Lord, take this out from me. Ayoko ng ganito. Ayoko na may papanigilipan na ganito. Hindi ko to deserve. Gusto ko lang matulog. Gusto ko lang managinip. Magagandang bagay. Ayoko ng ganito. Araw-araw ko dinadasal yan. Araw-araw yan. Hanggang sa nawala. And then, all of a sudden, lagi ako nagtatanong sa isip ko na saan ba namin to namana? Saan ba namin to nakuha? Bakit may ganito kami? And then, yung tatay ko kasi, kung di nyo lang naalalaman, meron kami pinupuntahan na church at muntik na siya maging pastor. At doon, sa pag-aaral niya ng mga salita ng Diyos that time, sinasabi nila or binigyan sila ng parang isulat nyo, binigyan sila ng papel, na isulat nyo dito yung mga naranasan nyo, yung mga bagay na gusto nyo i-cast out, na i-rebuke, lahat-lahat na hindi magaganda para sa inyo na hindi kaloob ng Diyos. Something like that. So, nilagay lahat yun ng tatay namin at nalaman namin mismo doon sa prayer warrior na palagi nagba-Bible study sa amin. Si Ate Aline, yan, kapitbahay namin yan. May ganun palang kinonfess si Papa. Nasagot na yung tanong ko na kung saan namin nakuha kundi dahil sa kanya. Sa kanya namin talaga naman na yung lagi nakakakita, nakaka-force yan, everything. May mga taong hindi man naniwala, malamang, okay, huwag kayong maniwala, whatever. Naranasan namin yan at hindi ko ginusto, hindi namin kagustuhan na may ganun kaming naginipan sa araw-araw kasi walang taong gustong mga ganun mga panaginip. Sobrang hirap nun kasi burden yon. Iisipin mo araw-araw ikaw yung mai-stress. Dito nga lang natin in-open to kasi ayaw talaga namin mag-open ng mga ganyan. Actually, accidental lang natin na-open kasi naka-connect. Oo. So, yun lang guys yung ibahagi namin ngayon sa podcast na to. Actually, sobrang haba. But anyway, I hope yung iba makarelate at kung may mga komento kayo, feel free to comment, no? At huwag kakalimutan mag-subscribe sa Facebook page ko. Huwag din kakalimutan mag-follow. Gusto ko na tatapusin yung podcast. Just wait for susunod na mga podcast pa kasi meron tayong mga bagong mga guests or bisita na iimbitahan ko sa podcast ko. Salamat sa pananood, sa pakikinig sa amin. And don't forget to like and subscribe on my YouTube channel and follow sa aking FB page, Jana Chachi. Guys, please share and spread this video. Kung may mga gusto kayong i-comment na pwedeng maging topic namin sa mga future guests ko, comment din kayo, no? Kung if ever gusto nyong maging guest sa aking podcast, pwede nyo rin ako i-PM sa FB page ko na Jana Chachi. Anyway guys, until on my next podcast, this is me, Jana Chachi, signing out. Ciao!